Kinabukasan, sa loob ng silid-aralan, kausap ni Knox ang isang babaeng may puting buhok. Sa isang masayang ekspresyon, binanggit nito na si Knox ay nagdulot ng isang nakakaaliw na insidente sa pagkakataong ito, at pabirong idinagdag na dahil sa kanya, siya, bilang dekano, ay nagkaroon ng napakaraming karagdagang trabaho, na inilarawan niya bilang tunay na nakalulugod. Sumagot si Knox na hindi niya sigurado kung ano ang ibig nitong sabihin at iginiit na halos wala siyang ginawa sa pagkakataong ito. Sumagot ang babae ng may mapaglarong pagdududa, na nagmumungkahi na kung iyon ang kaso, hindi na kailangan ni Knox ang gantimpala ng akademya. Pinanghinayangan niya kung gaano kasayang iyon, at ipinaliwanag na naghanda sila ng isang bagay na napakapakinabang para sa kanya sa pagkakataong ito. Muling nagsalita si Knox habang nag-iisip sa sarili, iginiit sa loob na talagang nagpakahirap siya sa pagkakataong ito at binatikos ang babae sa paglampas sa hangganan sa paggamit ng gantimpala bilang pananakot, at tinawag itong matandang babae sa kanyang isipan. Ang babaeng may puting buhok ay tumawa ng mahina at nagkomento na kahit ang kanyang mga halatang kasinungalingan ay cute sa sariling paraan, ngunit binigyang diin na ang mga gantimpala ay nangangailangan ng malinaw na katwiran. Pagkatapos ay tinanong niya kung ipapaliwanag ba nito ang lahat, tinawag siyang bata, at tinanong kung anong uri ng demonyo ang kinalaban niya sa pagkakataong ito. Binigyang diin niya na amoy dito ang baho ng isa sa 72 demonyo at sinabing mas gugustuhin niya kung hindi ito magsisinungaling sa kanya. Nanahimik si Knox sandali, iniisip na ang pagsisinungaling sa harap ni Noah Von Trinity ay parang pagpapakamatay na rin, at napagtanto na sa pagkakataong ito ay wala siyang pagpipilian kundi sabihin ang katotohanan. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag na noong una ay inakala lang niya na ang kaaway ay isang kahinahinalang lalaki na may mga questionableng koneksyon. Kahit na ang lalaki ay ang punong tagapangasiwa ng Avalot, ang kanyang pag-uugali ay lumampas na sa kung ano ang katanggap-tanggap. Ipinaliwanag ni Knox na ang malalaking ilegal na operasyon ay matagal nang tumatakbo ng walang parusa, na nag-akay sa kanya na maghinala na ang lalaki ay maaaring isang demonyo na kayang manipulahin ang isipan ng tao. Idinagdag niya na nalaman lang niyang ang lalaki ay si Archduke Flamegeton matapos ang laban at gaya ng inaasahan sa isang demonyong tanyag sa alchemy, naging malupit ang labanan. Inamin niya na kung walang namagitan sa kalagitnaan, maaaring namatay na siya. Ang babae ay tumugon ng may kakaiba at natutuwang tunog at nagkomento na patay na si Palin. Kaya, ipinalagay niya na naghahanda na ang mga demonyo ng kanilang depensa ngayon. Casual niyang idinagdag na hindi rin naman sila iligtas nito dahil balak niyang patayin silang lahat anuman ang mangyari. Tiningnan siya ni Knox ng may nalilitong ekspresyon at naisip sa sarili na nakakatakot ang sinabi nito. Napansin niya sa loob na kahit papaano ay naniwala ito sa kanya at napagtanto na bagaman tinanggal niya ang bawat mahalagang detalye, wala sa kanyang sinabi ang teknikal na hindi totoo. Pagkatapos ay ipinakita ng babae kay Knox ang isang bote at sinabi na dahil nagtagumpay siya sa pagpapasuko ng isang demonyo, bibigyan niya ito ng isang espesyal na regalo, na ipinakita ng may madyulang estilo. Tinitigan ito ni Knox at nag-isip ng may hindi paniniwala bago nagsalita, tinatanong kung whiskey ba ito at nagtataka kung nawawala na ba ito sa sarili. Inisip niya ang katotohanang siya ay isang estudyante at tinanong kung hindi ba ito kasalukuyang nasa tungkulin. Binaliwala nito ang kanyang mga alalahanin, at sinabi sa kanya na masyado siyang maraming iniisip. Ikinatwiran nito na kahit uminom siya doon, walang mangangahas na saktan siya at iginiit na hindi ito ang problema. Hinimok niya itong kumuha ng baso, na binabanggit na hindi siya madalas magkaroon ng pagkakataong uminom kasama ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay iminungkahi niya na sila ay mag-toast bilang pagdiriwang sa kanya bilang unang freshman na nakatapos ng isang red mission, at sa pagpaslang sa isa sa mga maruruming 72 demonyo. Naamoy ni Knox ang alak at nag-isip tungkol dito, inaalala na kahit sa totoong buhay, hindi naman talaga siya masyadong umiinom. Naalala niya kung paanong ang hangover ay isang pagpapahirap at mas gusto pa niyang maglaro ng ibang game kaysa magdusa sa mga iyon. Gayunpaman, nangatwiran siya na baka ang isang lagok ay hindi makakasama. Matapos ang isang lagok, nagulat siya, iniisip na ang alcohol content nito ay dapat na hindi bababa sa 40% at tinatanong kung inaasahan ba talaga nitong inumin niya ito ng diretsyo. Bigla siyang inabisuhan ng system na nakonsumo na niya ang item na Black Dragon Steer Liquor 50 years,
at ang kanyang mana at stamina ay parehong tumaas ng isa. Nalito si Nox, tinatanong sa loob kung ano ang nangyayari. Napansin ng babae ang kanyang reaksyon at binanggit na nagsisimula na niyang maramdaman ito, na itinuturo ang paglagang dumadaloy sa kanyang katawan. Naisip ni Nox nang may hindi paniniwala na ito ay absurd, na pagtatanto na ang simpleng pag-inom ng isang bagay ay nagpataas ng kanyang base stats. Napagtanto niya na kahit matapos ang hindi mabilang na playthroughs, hindi pa siya nakarinig ng isang hidden item na gaya nito. Pagkatapos ay nagpasya siya sa loob na iinuman niya ito araw-araw. Tumawa ang babae at sinabing nauunawaan niya ang kanyang sigasig, ngunit ipinaliwanag na pagkatapos ng unang inumin, ang mga karagdagang benepisyo ay hindi nagagana. Mapait na naisip ni Nox na ngayon lang nito binanggit iyon. Sa kabila ng mahimalang epekto ng artifact, napagtanto niya na ang kanyang katawan ay nasa malalang kondisyon pa rin. Kahit na hamaba ang kanyang lifespan, ang kanyang kalusugan ay ang pinakamalala sa lahat. Naalala niya ang mga labanan kina Palan, Tadjilin, Glory, at Laingetan. Laban matapos ang laban, sugat sa ibabaw ng sugat, na wala man lang maayos na gumaling. Lumapit ang babae at sinabi na ang mga demonyo ay lalong magiging talamak mula ngayon, at ang mga halimaw na kahit siya ay hindi mapigilan ay maaaring lumitaw. Ipinaliwanag niya na kaya naman nagpasya siyang magpalaki ng mga mahuhusay na estudyante na sapat ang lakas para tumayo laban sa kanila upang wala ng demonyo at wala sa mga asong sumusunod sa kanila ang muling makakabangon. Nagpatuloy siya sa pagsasabing sa lahat ng estudyanteng naobserbahan niya, ang pinakaakma sa kanyang pangmatagalang plano ay si Nox von Reinhaffer. Inilista niya ang kanyang mga titulo, tinawag siyang Scoundrel ng Reinhaffer, ang gumagamit ng Black Sword Art, isang matapang na freshman, at isang tauhan ng lunatic. Binanggit niya nang may katuwaan na ang ekspresyong iyon ay bagay na bagay sa kanya. Sa huli, tinanong niya kung talagang inisip ba nito na hindi niya mapapansin ang kanyang maliliit na extracurricular activities. Nanigas ang mukha ni Nox habang ang hindi paniniwala ay naging sanhi ng kanyang pagkagulantang. Sa kanyang isipan, nagtaka siya kung paano naging posible ang gayong resulta. Inaalala na itinaya niya ang kanyang buhay para patayin ang isa sa 72 demonyo, para lang ngayon ay harapin ang kamatayan sa kamay ni Noah. Tinatanong niya kung ito ba ang tinatawag na bad ending. Gayunpaman, mahinahong sinabi sa kanya ni Noah na kumalma lang, ipinaliliwanag na wala siyang pakialam kung saang organisasyon kabilang si Nox, anong mga lihim ang dala nito, o anong mga plano ang kinikimkim nito. Nilinaw niya na wala siyang intensyong patayin ito. Idinagdag ni Noah na kung si Nox man ay bahagi ng isang kriminal na grupo o isang lunatic na nakikipagsabuatan laban sa pamilya ng imperyo ay walang kaugnayan. Ang tunay na mahalaga, aniya, ay ang patuloy na paglakas ni Nox. Hayagan niyang kinilala ang kakaibang talento ni Nox von Reinhaffer, na napapansing ang kanyang pag-eespada at mahika ay lampas sa inaasahan. Itinuro ni Noah na ang mabilis na pag-unlad ni Nox sa sining ng espada ay malamang na dahil sa kanyang ama at kapaligiran, ngunit binanggit na ang kanyang talento sa mahika ay nananatiling napakahina. Pagkatapos ay isiniwalat niya na isang visiting professor ang malapit nang dumating sa Elden Academy at pinayuhan si Nox na subukang makuha ang atensyon ng taong iyon, tinitiyak sa kanya na ang tagumpay ay magpapahintulot sa kanya na lumakas ng higit pa kaysa sa kasalukuyan. Sa pagkarinig nito, nakaramdam si Nox ng takot at pananabik. Sa loob niya, nagtaka siya kung ang visiting professor ba ay siya. Napagtanto na nangangahulugan itong sa wakas ay makakatagpo na niya ang isa sa 4 na pantas, 4 sages, isang taong katulad ni Noah at ang tunay na may-ari ng orb na ibinigay sa kanya ni Eleanor. Pagkatapos ay tumawa ng bahagya si Noah at inanunsyo na oras na para sa ikalawang gantimpala ni Nox, na sadyang pinapatagal ang sandali bago ito ipakita. Samantala, sa koridor, hinahanap ni Daitry at Prim si Nox. Formal na iniulat ni Daitry na dinala niya ang batang hiniling ni Nox. Kinilala ni Nox ang trabaho ni Daitry at habang nakatingin kay Prim ay naisip sa loob na ito ang pinakamalaking pakinabang mula sa buong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Binati niya si Prim, na napapansing matagal na silang hindi nagkikita at nagpahayag ng pag-asa na hindi nakalimutan ni Prim ang sampahang ginawa sa araw na iyon. Ipinakilala si Prim bilang isang Dogbistkin, isang henyo ng pag-uutos, genius of command. Ngumiwi si Prim at mapanuyang nagtanong kung anong sumpa ang tinutukoy ni Nox.
Bilang tugon, sinuri ni Knox sa loob si Prim. Bilang isang sakunang koleksyon ng mga depektong katangian, isang ganap na kalamidad, bago nagtanong ng malakas kung ipinahihiwatig ba ni Prim na balak niyang baliin ang sumpa na sundan siya. Tumawa si Prim at sumagot na tiyak na may dahilan kung bakit gumastos si Knox ng ganoong kalaking kayamanan para bilhin siya. Ipinalagay niya na nangangahulugan iyon na siya ay napakahalaga at iminungkahi na dapat siyang ituring ng naaayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Knox habang ibinaling ang kanyang tingin kay Daitry. Sa kanyang iniisip, inulit niya ang hiling ni Prim na ituring ng naaayon bago malamig na nagpasya na oras na para ilabas ito. Inutusan niya si Daitry na maghanda para sa tinawag niyang negosasyon at pag-uusap. Agad na tinabla ng takot si Daitry habang inamin ni Prim sa kanyang sarili na ang batang ito ay isang likas na sakuna sa pagkatao, personality disaster. Naisip niya na kung ang personalidad ni Yukon ang may kontrol sa halip, nakiramay sana ito at sinubukang alwin siya. Biglang sinabi ni Knox kay Prim na dapat niyang sisihin ang sarili niyang mga katangian. Nalilito, tumangala si Prim bilang tugon. Pagkatapos ay kinuha ni Knox ang isang baseball bat, ang kanyang mukha ay naging nakakatakot, at idineklara na mula sa sandaling iyon ay ipapakita niya kung paano nakikitungo ang scoundrel ng Rheinhafer sa isang makulat na aso, na mapanuyang itinuwid ang sarili sa pagsasabing ang ibig niyang sabihin ay isang katulong, syempre. Nakatayo sa tabi nila, hudyat ni Daitry kay Prim, na pinapayuhan itong aminin na lang ang kanyang mga pagkakamali at magmakaawa para sa kapatawaran. Walang oras si Prim para maayos na maproseso ang sitwasyon bago ang isang hampas ay bumagsak sa kanyang ulo, na pumutol sa kanyang pagtatangkang magprotesta sa gitna ng pag-iisip. Pagkalipas ng ilang oras, kinausap ni Daitry si Prim at mahigpit na inutusan ito na kapag nagsisilbi sa Young Master, kailangan niyang laging magsalita ng may paggalang at hinding-hindi pinapayagang atakihin o pagdudahan ang mga salita ng Young Master, at tinanong kung naintindihan ba niya. Matapos walang matanggap na sagot, nag-atubiling nagtaka si Daitry kung ano ang dapat nilang gawin, ipinalagay na hindi na sumasagot si Prim dahil malamang ay patay na ito, at mamulong pa na umaasa siyang muling isisilang si Prim bilang isang mabuting aso sa susunod niyang buhay. Si Prim, na puno ng sakit at galit, ay biglang sumigaw pabalik na buhay pa siya at hindi pa namamatay. Si Knox, na nakatayo doon sa buong oras, ay malamig na binyantaan siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano siya nang ahas na itaas ang kanyang boses. Sa takot, nabulunan si Prim sa kanyang paghinga. Sa isang mabangis na ekspresyon, nagpatuloy si Knox, na ipinahihiwatig na kung kailangan pa ni Prim ng higit pang pag-uusap, malugod niya itong ibibigay. Nanginginig sa takot, nagmamadaling sinabi ni Prim na hindi na kailangan, iginiit na sapat na iyon, at awkwardly na nagpasalamat kay Knox para sa paliwanag. Gayunpaman, sa kanyang isipan, isinumpo niya sila bilang mga baliw na maharlika. Idinagdag naman ni Daitry na kahit papaano ay tila naging maayos ang negosasyon ni Prim sa Young Master. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Prim sa loob, tinatanong kung paano iyon maituturing na isang negosasyon. Tiniyak ni Daitry kay Prim na huwag mag-alala at sinabing siya mismo ang magtuturo sa kanya ng dahan-dahan. Ipinaliwanag niya na tuturuan niya si Prim kung paano dapat maayos at magalang na ituring ng isang katulong ang kanyang amo at kung ano ang inaasahan sa kanya. Malamig na sumingit si Knox, sinasabihan si Daitry na tumigil, na binabanggit na ang mga mata ni Prim ay nagpapakita pa rin ng fighting spirit at na mabilis itong makakabawi. Pagkatapos ay nagkunwari siyang itataas ang kanyang tungkod ng may banta at iminungkahi na dapat silang maghanda para sa isang negotiation season 2 ng maaga. Dahil sa taranta, biglang nasabi ni Prim na ipinanganak lang siya na may nakakatakot na mukha at wala siyang masamang balak. Pagkatapos ay humarap si Daitry kay Knox at magalang na nagpaalam, ipinapalam sa kanya na narinig niyang ang iba pang mga kasama ni Knox ay opisyal nang nakatanggap ng pahintulot na lumipat sa Ian Academy. Idinagdag niya na malamang ay gumastos si Lord Gran ng malaking halaga para mangyari iyon, isinasaalang-alang na ang proseso mismo ay ilegal. Tahimik na naisip ni Knox na tinutukoy ni Daitry ang iba pang mga unit, sina Alina, Rona, Mai, at ang unit mula sa tahanan at napansin ng may kasiyahan na ang lahat ng mga unit na kailangan niya ay sa wakas ay nagtipon-tipon na, gaya ng inaasahan mula sa pamilyang Dark. Kinilala rin niya sa loob na si Gran ay kapaki-pakinabang sa paghawak ng mga bagay-bagay sa kadiliman.
Pagharap muli kay Prim, ipinaalam sa kanya ni Knox na ang iba ay darating na malapit na at inutusan siyang maghanda na rin para sa pag-alis. Mahinang nagprotesta si Prim na ang pangalan niya ay Prim at hindi Alipin. Casual na sumagot si Knox na ayos lang iyon at nagpatuloy sa pagtawag sa kanya na Alipin, na nagsasabing ang unang kailangan nilang gawin ay alisin ang malaasong baho ni Prim. Inutusan niya si Prim na maligo sa loob ng 5 minuto at pagkatapos ay isuot ang hood na iniabot niya. Itinaas ni Prim ang tela at nag-atubiling nagtanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Knox na ito ay isang artifact na idinisenyo upang itago ang mga katangian ng nagsusuot, na itinatago ang mga tainga ni Prim at iba pang mga biskin traits. Gayunpaman, idinagdag niya na hindi ito tatalab-laban sa kanya, nagbabala na kung balak ni Prim na burahin ang kanyang mga bakas at tumakas, ito ay walang silbi. Sa takot, agad na idineklara ni Prim na maliligo na siya agad. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Knox sa bakuran ng akademya para salubungin ang iba. Binati niya sila sa pagsasabing matagal na silang hindi nagkikita at napansing dumating sila sa tamang oras. Bagaman malamang ay kilala na nila ang isa't isa, sinabi niyang muli niyang ipakikilala ang lahat para sigurado. Sa sandaling iyon, isang maid na may kayumangging buhok ang lumitaw sa likuran niya, na bumubulalat sa pagkamangha habang nakatingin sa malawak na courtyard. Ipinahayag niya ang kanyang pananabik, sinasabing maninirahan sila doon bilang mga personal na katulong ng young master, at higit pa doon, may enjoy nila ang mga mararangyang pagkain kailanman nila gusto. Tahimik na nagtaka si Knox kung kailan ang huling pagkakataon na pumunta ang taong iyon sa student cafeteria. Biglang narinig ang mga mapanghamak na boses mula sa ibang mga estudyante, nanunuya na ang akademya ngayon ay pinapayagan na ang kahit sino na pumasok. Siniil nila na hindi nakakapagtaka kung ang reputasyon ay bumagsak kung ang mga basurang tulad nyon ay pinapapasok. Binanggit din nila na ang individual ay tiyak na si Knox von Reinhofer at natural lamang para sa kanya na makisalamuha sa mga taong may mababang katayuan. Ang maid na may kayumangging buhok ay nagalit at bumulala sa puot. Tinatanong kung tinawag ba silang mababa, inuulit ang mga insulto na tinawag silang basura at aso at galit na tinatanong kung nasaan ba ang mga aso. Pagkatapos ay tinawag sila ni Knox ng matatag, inuutusan si Rona na tumigil at lumapit sa kanya. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Knox si Prim sa kanyang mga kaibigan, hinihiling sa kanila na payagan siyang magpakilala. Ipinaliwanag niya na si Prim ang kanyang bagong katulong mula sa Avalot at idinagdag na kahit hindi niya sabihin ng direkta, malamang ay alam na nila kung bakit niya sila ipinatawag doon. Welcome niya sila sa Alien Academy at idineklara na nangangahulugan din ito ng pag-welcome sa kanila sa kanilang mga bagong buhay bilang kanyang mga tapat na katulong. Masayang nakinig ang lahat habang si Prim ay nalilito at naisip na may kakaiba. Nagtataka kung bakit ang lahat ay umaarte ng parang normal lang ang lahat. Sa itaas na palapag, nag-uusap sina Noah at Bernard. Nagsalita si Noah sa isang mapangbaliwalang tono, sinasabing kaya ito na pala iyon, ang batang pinili ni Bernard na palakihin bilang kanyang disipulo. Sumagot si Bernard na tama si Noah at binanggit na ito ay tunay na kamangha-mangha. Nagbago ang eksena, isinasalaysay na nagbago na ang panahon at ang mundo ay patuloy na nagsisilang ng mga bagong kapangyarihan. Binanggit nito si Luna, na umabot na sa rurok at naging kilala bilang isa sa 7 bituin ng kontinente, 7 Continental Stars, sa edad na 20, na binubuo ng 3 Sword Masters at 4 na Sages. Gaya ng batang sumasakop sa isipan ni Luna, nakikipagpulong siya ngayon sa 2 iba pang individual. Sinabi ni Luna na ang bata ay hindi mapagkakailang isang henyo, na binibigyang diin na ang talento nito ay pambihira. Nagpatuloy ang lalaking may peklat sa mukha, sinasabing mula sa unang pagkakataon na nakilala nila ang bata, alam na nilang ang talento nito ay katangi tangi at iminungkahi na dapat silang magbigay ng mas mataas na ranggo para parangalan ang kanyang mga kontribusyon. Ang babaeng may asul na buhok ay napatigil at sumagot, sinasabing alam din niya mula sa unang pagkikita na ang talento nito ay namumukod tangi, ngunit tinanong kung ano ang mangyayari sa kanyang seniority kung ang rookie na iyon ay itataas sa 2 ranggo. Awkward na kinamot ni Duff ang kanyang ulo sa sitwasyon. Ipinagpatuloy ni Luna ang pagsasabing nagawang sirain ng bata ang isang barrier na hindi kayang sirain. Ang babaeng may asul na buhok ay sumigaw sa gulat, tinatanong kung paano iyon naging posible. Sumagot si Luna na mayroon pang isang bagay na nais niyang iparating,
ipinapaliwanag na matapos masaksihan ang kanyang mga kakayahan sa misyon, nagpasya siyang gawin siyang kanya. Sina Duff at ang babaeng may asul na buhok ay natulala, nag-iisip ng may hindi paniniwala tungkol sa ibig sabihin ni Luna sa pagsasabing, angkinan, siya. Namula ng husto si Luna at nagmadaling linawin na nagkamali sila ng pagkakaintindi at pinagalitan sila sa pagiging hanggal, ipinaliliwanag na ang ibig niyang sabihin ay tatanggapin niya ito bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ay pabirong idinagdag ng babaeng may asul na buhok na sa kanyang opinyon, ang pag-agaw sa fiancé ng prinsesa ay isang angkop na anyo ng paghihiganti. Agad na sinabihan ni Luna si Mary na itigil ang pagpapadala sa mga ganoong pantasya. Nagpatuloy si Duff sa pagsasabing na uunawaan niya ang mga alalahanin ni Carton, ngunit kinwestiyon niya kung ang bata ba ay masyado pang bata para manahin ang kanyang espada, idinagdag na ang bata at maging ang kapitan ay tila hindi pa handa. Malungkot na sumagot si Luna na ang bata at siya mismo ay maaaring mamatay anuman ang oras sa ganoong uri ng trabaho at walang tinatawag na masyadong maaga. Ipinaliwanag niya na sa sandaling makita niyang ginamit ng bata ang moonlight element, nakapagpasya na siya, gaya ng pagpapasya ng sarili niyang master noong binigyan siya nito ng pangalan. Pagkatapos nito, ang kanyang isipan ay bumalik sa nakaraan. Naalala niya na noong unang panahon, sa ilalim ng langit, sa itaas ng langit, may isang batang babae na ipinanganak na may pambihirang talento. Ang batang babae ay pinuri bilang isang sword genius, ngunit pinabayaan ng isang walang pangalang maharlikang pamilya mula sa murang edad. Tinawag siya ng mga tao na sword demon. Naalala ni Luna na kung ang batang babae ay makakakuha man lang ng isang piraso ng maduming tinapay o isang mangkok ng malapot na sabaw, wala siyang pakialam kung kaninong buhay ang kailangang kunin kapalit nito. Para sa kanya, ang mga bayani, knight, at swordsman ay wala kundi naglalahong usok. Anumang pag-asa na ang kanyang buhay ay gaganda balang araw ay matagal na niyang isinantibi. Upang mabuhay, sumali siya sa isang mercenary corps sa isang maliit na nayon, na kumukuha ng mga pinakamapanganib na trabaho para lang makaraos sa bawat araw. Noong panahong iyon, naalala ni Luna na narinig ang mga sundalo na casual na nag-uusap tungkol sa labanan ng araw na iyon. Ipinagmalaki nila na muli silang nakakuha ng magandang huli noong araw na iyon, sinasabihan ang isa't isa na kunin ang kanilang bahagi at itabi ito, na binabanggit ang halagang 7,000. Nagpahayag sila ng gulat na ang gayong halimaw ay biglang lumitaw sa kanilang lugar at nagkomento sa kung gaano kaswert ang kapitan, na iginigiit na kung ang babaeng iyon ay bibigyan ng isang piraso ng tinapay, papatayin nito ang kahit sino, 10 man o kahit 20 tao ng sabay-sabay. Bigla, tinawag ng isang babaeng may mahaba at gray na buhok si Luna, at tila siya ang master ni Luna. Kinausap siya ng babae na parang isang bata at nagsalita tungkol sa buhay na nakagapos sa tinapay na iyon, na sinasabing ang presyo nito ay napakataas at tinatanong kung kakainin pa rin ba ito ni Luna. Ang mga sundalo, na nabigla, ay hininging malaman kung sino ang babae. Bilang tugon, itinaas ng babae ang kanyang espada at mahinahong sumagot na naparito siya upang kolektahin ang mga kasalanang ginawa nila. Abangan!